Kumusta na ang baby? Lumabas na ang baby. Wow, isang linggo kang nag-labor. Pinahirapan mo si mama. Ito ang araw ng kapanganakan ng baby namin. Ito din ang araw ng kaarawan ng kapatid kong si Mark. Ang kapatid kong 10 taon nang nawawala at may kapansanan at ngayon ay kapiling na ng ating Panginoon. Ba't naiyak ka si Jay? Yakin talaga to si Kuya. Baby namin. Ba't naiyak ka Kuya si Jay? Ang kalungkutan ay napalitan ng sobrang saya dahil dumating ang bagong biyaya sa pamilya. Ang sakit at bigat ng aking nararamdaman noong araw na aking nalaman na 7 taon na palang siya ay pumanaw na. Ang aking kapatid na si Mark. Wala na yung kapatid mo. Ibig sabihin sir, nakita na rin po nila sir yung picture. Ito po yung nakita po nila sa record sir. Oo, ayan ang picture sa record. Pero, opo, ayan na yan po. Sa bawat biyaheng dala ay pag-asa na muli ka naming makakasama. Pero sa dulo pala nito, ang naghihintay ay isang masamang balita dahil wala ka na pala. Ngunit sariwa pa rin ang bawat alaala, bawat tawa, bawat yakap na hindi na mauulit pa. At sa panibagong araw na iyon, habang unti-unting sumisigaw ang panibagong buhay mula sa sinapupunan ng aking prinsesa, tila may mahiwagang ugnayan ang langit at lupa. Dahil ang isang malungkot na pamamaalam ay napalitan ng isang pagsalubong ng puno ng pag-asa. Ala pa pa yung ice niya. At yung ice ko. Wow. Sa gitna ng luha at dasal, naisip ko, marahil, hindi lang ito basta pagkakataon, marahil sa kabutihan ng Diyos. Ang araw na minsan naging simbolo ng pagkawala ay muli niyang ginawang simula ng isang himala. Isang bagong buhay, isang bagong anghel, at isang pag-ibig na magpapatuloy kahit kailanman. Ano pangalan ni baby? Baby, Mark, Sayon, Gabriel. Sabi nga sa aklat ng mga ngaral, chapter 3 verse 1, ang lahat ng bagay ay may kapanahunan at may takdang panahon. Ang bawat layunin sa silong ng langit. Ang talatang ito ay nagpapaalala na ang buhay ay binubuo ng iba't ibang yugto. May oras ng pagluha at may oras ng kagalakan. Sa aking sitwasyon, nagsanib ang dalawang magkaibang damdamin sa isang araw. Pag-alala sa pagkawala ng aking kapatid at ang pagsilang ng aking anak. Galing ng baby namin, oh. Ang lakas-lakas, oh. Kaya na buhatin ang ulo niya, oh. Hindi ito nagkataon lamang, kundi bahagi ng mas malawak na plano ng Diyos. Ipinapakita nito na kahit may mga sandaling sakit at pangungulila, may darating ding bagong simula at pag-asa. Ang araw na dati puno ng lungkot dahil sa pagkawala ni Mark ay binigyan ng panibagong kahulugan. Isang araw na ngayon ay sumisimbolo na rin ng bagong simula, bagong pag-asa, buhay, pag-ibig at pagpapatuloy. Sa ganitong paraan, ang talata ay parang yakap na nagsasabing may dahilan ang bawat pangyayari at sa tamang panahon. Pinaghahabi ng Diyos ang lungkot at saya upang bumuo ng isang mas malalim at makabuluhang kwento ng buhay. Sa mga patuloy na sumusuporta, dumadalangin at nagbibigay ng impormasyon, maraming salamat po talaga. Kayo po ang lakas na nagtutulak sa akin at sa mga pamilyang kagaya ko na naghahanap din upang kami ay magpatuloy at lumaban. Sa bawat share, bawat mensahe at bawat panalangin, mas napapalapit tayo sa layuning mahanap at maibalik ang mga nawawala sa kanilang mga pamilya. Magkakasama po nating buuin ang tulay ng pag-asa na balang araw wala ng pamilyang maghihintay sa wala, kundi maghihintay sa isang masayang pagbabalik. Patuloy lang po tayong maniwala, magtulungan at magdasal, hindi tayo susuko. At sa pagtatapos ng kwentong ito, nananatili ang isang katotohanan. Ang pag-ibig ay hindi kailanman nawawala. Ito'y naiiba lamang ng anyo sa bawat luwang pumapatak at sa bawat ngiting sumisibol. Naroon ang patunay na ang buhay ay nagpapatuloy, dala-dala ang mga alaala ng mga nauna at pag-asa ng mga bagong dumating. Ang paglisan ay hindi kailanman magiging hadlang sa pagmamahal. Sa halip, ito'y nagiging tulay at sandigan upang mas palagahan pa natin ang bawat minuto, oras, panahon at sandali at ang bawat taong nasa ating piling. At sa bawat bagong buhay na dumarating, nais ipinapaalala nito na ang Diyos na hindi nagtatapos ang kwento. Ito'y patuloy na sinusulat, punong-puno ng pag-asa, pananampalataya at lakas.
Kaya ikaw, aking anak, dalhin mo itong pangalan na ito, Mark Zion Gabriel, isang matapang, nasa presensya ng Diyos at mensahero ng mga mabubuting balita. Kaya sa gitna ng lungkot at saya, piliin nating magpatuloy. Piliin nating maniwala na darating ang tamang panahon na muling pagkikita. Sa tamang araw, panahon at sa tamang paraan. Hanggat may pagmamahal, may pag-asa, at hanggat may pag-asa, may liwanag na gagabay sa atin pauwi sa isa